Siya nga pala si Ocho. Ocho ang haba, Ocho ang laki, kaya mapapa-8-8 ka sa sobrang sarap. 8 na lang po. Yun po ang palayo ko. 8. Kaya po 8. Masasaktan daw po sila pag nakikipag-tag sila sa akin, ma'am. Malaki daw po kasi. Talaga? Ako nga pala si Caitlyn. Ilang buwan matapos mamatay ang aking ina ay agad na nakahanap ang aking ama ng bagong mapapangasawa. Nagpaplano na kami ang pagpakasal ni Reza. Ha? Kasal? Caitlyn, buntis ako. At yun ay si Risa. Buntis daw pala ang hinayupak. Hindi ko siya gusto dahil alam kong pera lang ang habol niya sa aming pamilya. Ngunit mabilis lang niyang nauuto ang aking ama. Kinabukasan, ang araw ng unang pagkikita namin ni Ocho. Habang nagpapahid ako ng puting dagta sa katawan ay bigla naman siyang lumitaw. Kaya sa takot ko, bigla akong napasigaw. Sakto naman na nandoon din si Dale ang lalaking matagal nang nanliligaw sa akin. Kaya sa akala namin na ibang tao ay nasapak tuloy siya. Ayos ka lang? Donna, ito ba yung bagong hardinero? Opo ma'am, pinapasok ko po para po magtabas ng mga patay na sanga. Siya pala ang bago naming hardinero. Kaya medyo na-guilty ako sa aking ginawa. Caitlyn, sorry. Hindi ko nasabi sa'yo. Ayos ka lang ba? Pre, pasensya ka na. Hindi ko alam. Ayos lang po. Rika, tutor na lang kita. Sige po. Kinagabihan, nag-uusap ang tatlo tungkol sa negosyo. Dahil magaling nga sa negosyo itong si Dale ay binabalak ng aking ama na ikasal kaming dalawa. Kaya nagulat ako sa kanyang biglaang desisyon. Kasal? Hindi ko nga yung boyfriend eh. Sundin mo lang ako. Planuhin nyo na ni Dale ang kasalan ninyo because after that, tapos sa mga anak nito si Reza, kami naman ang magpapakasal. Huwag lang sukob sa taon. Buntis ka? Yes. Congrats. Congrats po sa inyo. Yes, cheers! Cheers. Biglang kinabahan si Dale nang malaman na buntis si Risa. Pagkatapos ng meeting ay nag-usap ang dalawa. Kaninong anak yan, Reza? Relax. Serafin to. Di ako naniniwala. Ipalaglag mo yan. Sino ka para utusan ako anong dapat gawin sa katawan ko? Noong gabing iyon, wala akong mapagkwentuhan ng aking mga saloobin, kaya nilunod ko na lang ang sarili sa alak. Buti na lang at dumating si Ocho na may dala pang bulaklak. Ma'am, good evening po. Umiiyak po ba kayo? Namumula po kasi yung Hindi. mata niyo, ma'am. Hindi, may allergy lang ako. Ma'am, para po sa inyo. Sana po, hindi po kayo allergic sa bulaklak na ito. Salamat ha. Medyo gumaan ang loob ko dahil pareho sila ng aking ina na mahilig sa halaman. Kaya humingi agad ako ng pasensya sa nangyari noong nakaraan. Pasensya ka na pala nung nakaraan ah. Nasuntok ka patuloy. Okay lang po yun. Pasensya na rin po, ma'am, kung ginulot ko po kayo. Saan ka natutong mag-gardening? Habang nag-uusap kami ay medyo nagugustuhan ko na siya, dahil sa laki ng kanyang katawan ay mahilig ito sa halaman. Dahil doon, hindi ko na napigilan ang sarili na mahalikan siya. Ma'am, lasing na po ata kayo, ma'am. Uwi ko na po kayo. Ano ba? Gusto ko lang naman makalimot. Kahit saglit lang. Pagkatapos nun, ay niyaya ko na siya sa dilim. At doon ko unang nakita ang dragon na si Shinron. Ang laki pala. Halos mapunit na nga ang langit sa sobrang laki. Noong gabi din pala na iyon ay naghihintay na si Risa sa kwarto ni Ocho. Ano nagawa niyo dito? Kailangan po ba kayo? Ngayon, 8 nga. Pagkatapos nilang mag-8-8 ni Ocho ay binigyan niya ito ng mga regalo. To, para sa'yo. Dahil good boy ka. Sapatos at mga bagong damit lang yan. Sabi ko naman sa'yo, mapagbigay ako. Tinanong pa siya nito kung ano ang iba pang gusto. At dito na nga sinabi ni Risa ang kanyang plano. Ano pa bang gusto mo? Sa totoo lang po, ma'am. Gusto ko pang mabili yung lupang kinatitirikan po ng bahay namin. Yun lang pala eh. O eto, bonus mo. Binigyan siya ng cellphone para gamitin daw niya kung sakaling maulit ang nangyari sa amin. Nakita pala kami ng bruha. Pero, kailangan mong gamitin kay Caitlyn yan. Para saan po, ma'am? Kapag, sa'yo. Nakita ko kayo ng isang gabi. Nalasing lang po si Ma'am Caitlyn nun. O, hindi ko maulit man ulit yun. Record mo na lang. Parang mali po ata yun, ma'am. O, ano ba mas gusto mo? Sumbong kita sa tatay niya. Mawalan ka ng trabaho. Tuluyan nang ang na-blackmail si Ocho. Ilang gabi ang lumipas, nagtapat si Dale sa akin ngunit wala talaga akong naramdaman para sa kanya. Alam mo naman na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Mahal din kita. Pero sa tagal natin magkakilala, kaibigan lang talagang tingin ko sa'yo eh. Pagkatapos nun, ay dumiretso ako sa kwarto ni Ocho.
At doon na ako nagtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Wala ka bang nararamdaman? Ikaw ang gusto ko. At naulit na naman ang pag-8-8 naming dalawa. Ang hindi ko alam, nire-record na pala niya ang pangyayari ng gabing iyon. Kinabukasan, habang nag-uusap tungkol sa kanilang plano si Risa at ang bakla niyang kaibigan ay narinig sila ni Ocho. May malaki akong pasabot. Nakita ko lang naman sila ng hampas lupa na aming hardinerong si Ocho na nagsisisi. I took advantage. Pinarecord ko sila. Tapos sa Sunday, yun ang ipi-play ko. Tignan na lang natin kung hindi pa palayasing yung spoiled na Caitlyn na yan. Nakita ko sila sa mga oras na yon na tinitingnan ni Risa ang cellphone ni Ocho. Ngunit hindi ko na ito pinansin. At niyaya na lang si Ocho na mamasyal sa tabing ilog. Nag-usap saglit, at maya-maya ay nagsimula na naman kaming mag-8-8 ni Ocho. Kinagabihan, pumunta na naman si Risa sa kwarto ni Ocho. Tiningnan niya ulit ang video at kinopya sa USB. This is nice. Good boy. Nang paalis na sana si Risa ay pinigilan ito ni Ocho at pinakain ang kanyang chorizo sa huling pagkakataon. Ngunit ng gabing iyon, ay nahuli ko sila. Kaya napaiyak na lang ako sa sobrang galit. Pinilit niyang magpaliwanag ngunit hindi ko na ito pinansin. Kadiri ka. Ayoko na makita yung mukha mo. Bigyan mo ko sa pagkakataon. Anong ginawa ko sa'yo para ganitoy mo ako? Hindi mo ko naiintindihan. Hayaan mo muna ako. Patutunayan ko sa'yo. Bahala ka. Wala ka nang pwedeng gawin para maniwala pa ako sa'yo. At dumating na nga ang gabing pinakahihintay ni Risa, ang araw ng reunion. Maraming tao sa mga oras na iyon. Nandoon ang buong pamilya ni Dale at ang aming mga kamag-anak. Inabot na nga ni Risa ang USB. Pagka-play nito sa monitor ay nagulat ang lahat sa nakita. Nakita sa video na kinakain ni Risa ang malaking chorizo ni Ocho. Anong nangyari sa plano natin? Hindi ako dapat yun. Si Caitlyn dapat yun. Nagulantang si Risa sa nakita at ang aking ama ay galit na galit sa kanya. Dahil nasira ang kanyang mga plano ay nawala na siya sa katinoan at gusto pa akong saksakin. Ngunit sa hindi sinasadya ay ang aking ama ang tinamaan. Humingi pa siya ng tawad ngunit huli na ang lahat. Ito pala ay plano ni Ocho. Sa kagustuhan niyang ituwid ang pagkakamali ay nakaisip siya ng magandang plano para pabagsakin si Risa. Inutusan ako ni Reza. Gusto niyang mag-video ng pagsisektin. Bakit? Gusto niyang itakwil ka ng tatay mo. Gusto niya sa kanya lang mapunta yung mga mana mo. Pero hindi ko kaya. Hindi ko ginawa. Pero paano ko sasabihin lahat yung kay Papa? Eh, mas kampi naman siya kay Reza. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Patutunayan ko sa'yo. Na totoo ang nararamdaman ko. Ini-record niya pala ang pagkain sa kanya ni Risa. At saka pinagpalit ang USB na hawak niya. Habang nasa ospital pa ang aking ama ay gusto nang umalis ni Ocho dahil nahihiya ito sa kanyang ginawa. Ngunit pinigilan ko siya at gusto Ocho? kong manatili siya sa aming bahay para may tagadilig sa aking bulaklak. Pwede bang magstay ka na muna? At dito na nagtatapos ang aking kwento. Ang pamagat pala nito ay,